Hallelujah! Magandang hapon po, brother and sister, at mga patuloy na sumusubaybay sa aking channel, sa pagsisharing po nitong Words of God o ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos. Hallelujah! Pagpalain po kayo sa araw-araw na inyong buhay. Ingatan po kayo ng ating amang Diyos na nasa langit, ang inyong pamilya, at pagkalooban kayo ng inyong mga pangangailangan sa araw-araw at iiwas niya kayo sa anumang mga problema na hindi nyo makakayanan. Hallelujah! Magandang hapon po sa araw ng linggong ito, mga kapwa ko at mga kapatid kong mananampalataya. So ngayon po, patuloy po tayong naglilingkod sa ating amang Diyos, pagkat po ang kanyang kalooban, ang mapalaganap itong kanyang ebanghelyo o ang mabuting balita, sapagkat ito rin ang iniwan ng ating Panginoong Kristo. Kung mababasa natin to sa dulo ng Mateo, humayo kayo at ipangaral nyo ang ebanghelyo sa buong tinapal, sa mga bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan nga ng Panginoong Kristo at Espiritu Santo, at turuan nyo sila. Ang sabi po dun sa talatang iyon, ito po talaga ang isang adhikain o ang kalooban ng amang Diyos na siya rin ipinunta rito ng ating Panginoong Kristo. Kaya siya naparito sa lupa upang ang nais ng ating amang Diyos ay malaman natin na ano ba ang sinasabi sa John 3:16, pagkat gayon na lamang ang pagsinta o pagmamahal ng Diyos sa libutan, na ang nais niya ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Yun ang gusto niya, na malaman natin ang salita. Hallelujah! Kasi ayaw ng amang Diyos na tayo mapahamak. Sapagkat bakit? Sayang, mga kapatid ko. Sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos upang masaksihan natin ang kanyang magandang kalooban, ang lahat ng mga bagay na natatamasa natin dito sa sanlibutang ito. Nais ng Diyos na huwag tayong mapahamak pagdating ng panahon. Hallelujah! So ito'y isineser ko lang sa inyo kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Subalit wala po rito yung nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, sa araw ng linggong ito. Kung di ako nagkakamali, itong araw na to, ito na yata yung huling linggo at papasok na po next week ang October. So talagang malapit na naman po ang Christmas. Hallelujah! Kanya, at isa pa, sabi pa sa Biblia, sa Mateo, kung di ako nagkakamali, sa Mateo 4, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita na ibinabahagi ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat tunay nga po na ang tao, ang pagkain po na ating kinakain, para lamang po rito yan sa ating katawan o pisikal. Subalit, ang nananahan sa loob ng ating katawan, walang iba kundi ang ating kaluluwa. Ang kailangan po niyan ay ang Espiritu ng Diyos. Ano po ba ang Espiritu? Ito pong salita na ating pinag-aaralan, Espiritu po ito. Espiritu po ito. Ito po yung kailangan natin. Sapagkat pag nalaman natin to, nagkakaroon ng kalakasan ng ating kaluluwa na nananahan sa ating katawan. Espiritu po ito. Ito po yung mga nasulat dito na nangyari ng ating Panginoong Kristo ay narito pa sa lupa. Para malaman po natin yan. Yung mga hindi nakakaalam ng istorya
patungkol po sa mga kabanalan, tayo nga po ay ginagamit ng Diyos upang mailahad ang katotohanan. So ngayon po, dito po tayo sa tunay na ibinigay po ng ng Santong Banal na Espiritu sa araw ng linggong ito. Hindi ko lang alam kung anong petsa ngayon. Lahat po ng mga isinisharing ko rito ay ito po ay kinakasihan po ng ating Santong Banal na Espiritu para po ito'y ipahayag ko sa inyo o ma-sharing ko sa inyo, maibahagi ko sa inyo. Hallelujah. So ngayon, narito po tayo sa Aklat ni Juan, sa talatang sa kapitulo 5, talatang 39 to 40. So babasahin ko po. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggang. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. I-translate po natin sa English sapagkat meron pong tayong mga follower na nakapanonood din naman ito na ating pagla-live. So sinasabi po sa verse 39 to 40, ito po, you study the scriptures because you think that in them you will find eternal life. And this very scripture speak about me, yet you are not willing to come to me in order to have life. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Ang Panginoong Kristo po ang siyang nagsalita nito ng kapanahunan niya na naisalin nga po rito sa aklat ni Apostol Juan. Marami po sa ngayon mga ganito po na nagpapakadalubhasa dito po sa mabuting balitang ito, sa ebanghelyong ito na ating pinag-aaralan o binabahagi sa inyo. Marami po kasi ito po yung kanyang natagpuan o natuklasan ng kapanahunan na narito pa siya sa lupa. Sino-sino po ba ito? Ito po yung mga paraseyo, mga iskriba, mga sasadyo na nag-aaral po ng mga kautusan na tungkol sa kabanalan. Talagang meron niya po ritong grupo, kung di ako nagkakamali, itong mga sasadyo. Itong mga sasadyo po, ito po yung pinakamahigpit na nag-aaral po ng scriptures. Ng mga tagubilin po ni Moises na mga kautusan. Sila po yung mga talagang nagpapakadalubhasa. So marami na rin po sa ngayon, sa kapanahunan natin, ng mga ganyan na nagpapakadalubhasa po. Kung magsalita nga po dyan, talaga namang hindi kayo makatatanggi sa kanilang mga pang-aakit para kayo maingganyo at kayo mapaloob. Subalit, mga kapatid ko, binibigyan tayo ng babala dito sa mabuting balita na aking ibinabahagi sa inyo. Hindi po pala ito ang paraan na saliksikin natin. Sapagkat maging ang Panginoong Kristo na nagbibigay dito ng babala, siya mismo ang nagsabi, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggang. Nakita nyo, maging ang Panginoong Kristo nagbigay po ng babala. Kanya, binibigyan ko ng babala. Binibigyan ko rin ng babala ang mga taong nagpapakadalubhasa tungkol dito sa banal na kasulatan. Wala po kayong masusumpungang biyaya tungkol sa Diyos. Kung ito po ay ating, marami na po ang mga gumagawa nito. Hindi ko lang po babanggitin ang pangalan. Marami na po. Opo. May mga pastor nga po dyan, nakita nyo na nahaharap sa ating pahamalaan, sa hustisya. Ilang pastor na ang nangyari ganyan. Napakagagaling po yan mga yan, napakamarami. Ang dami-dami po ng mga convert nila. Ang dami ng mga followers nila. 1,000, 100,000, million mga followers nila. Subalit, ano ba ang nangyari sa buhay nila? Hallelujah. Sasabihin ko sa inyo, yung mga member po na hindi po umaalis at hindi naghahanap, binibigyan po kayo
ng chances o pagkakataon ng Diyos upang hanapin nyo ang katotohanan. Pag nagsimula po kayo sa wala, kawawa po kayo. Huwag po kayong manatili sa alam nyo na ang nagli-leader sa inyo, nakita nyo po, ano pong nangyayari? Hindi po ganyan sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan kung ano ang puno. Sino ba ang puno? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya rin magiging bunga. Sino ba ang mga bunga? Tayo na iniwanan ng kanyang salita. Ano ba nangyari sa inyong puno ngayon? O bunga na nanggaling sa puno? Di ba't iyan din ang binabanggit? Walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sana po malaman natin. Kanya tayo binibigyan ng pag-iisip. Sabi nga, may kasabihan, kaya ang isip nasa taas at ang puso nasa kalagitnaan ng parte ng ating katawan. Upang malaman natin kung ano ang mga kamalian, kung ano ang tama, kung ano ang mali. Marami po sa ganyan ngayon na nagsimula ng kasinungalingan, nagsimula ng mga kalokohan. Bakit sila dumadami? Ang tanong niyo sa akin, Brad, bakit sila dumadami? Hindi naman kasi paramihan yan, mga kapatid ko. Ang pagpasok sa Diyos ay hindi po paramihan. Nakita nyo nga rito, sinasabi na aklat ni Juan, sinasaliksik nyo ang kasulatan na akala nyo, doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Paano nyo ngayon may paliliwanag? Akala ko ba kinakailangan na malaman ko ang kalooban ng Diyos? Dahil itong kasulatan, itong kalooban ng Diyos. Meron pong kamalian kung nagsasaliksik lang po tayo. Kung nagpaparami lang po tayo ng member na gusto lamang kasi natin na dumami para masabi na maraming tao na tayo ang tama na sumusunod sa Diyos dahil marami tayo. At hindi lang po yun. Marami na po ngayon na nagpaparami para po sila guminhawa. Ginagawa nilang gatasan ang mga tao na kanilang nakukonvert. Yun naman talaga ang nangyayari. Ginagamit ngayon, ang sabi nga sa bagong tipan, sapagkat inininegosyo ninyo ang salita ng Diyos. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sa kapanahunan nyo, magkakaroon ng ganyang mga pangitain na ang salita ng Diyos ay inyong ipangangalakal. Hallelujah! Ay hindi naman po nagkamali ang bagong tipan sa sinabi ni Apostol Pablo. Kundi ako nagkakamali na mangaral siya sa Corinto at Galacia. Ito po ay sa libro ni Apostol Pablo. Nakita niya. Kasi maging sa kapanahunan niya, maraming mga nagtuturo, ginagamit ang ating Panginoong Jesucristo na para lamang sila mabuhay. Subalit hindi po yan ang isang pattern para sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Excuse me. Hindi po ganyan na ginagamit natin ang mabuting balita para lamang tayo guminhawa. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Maging ang paglilider, parang isang kaharian, nawala yung unang namumuno, ipamamahala doon sa anak. Hindi ba natin nalalaman? Maging namatay si Judas Iscariote na siya nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po nag-appoint basta ang mga apostol. Nagkaroon po ng pananalangin na kung sino ang hihipo sa mga puso ng mga taong ito, nagpalabunutan. At di ba si Matias ang sinerte na siyang pumalit kay Judas? Pero ngayon, para ng kaharian, kung sino nakaupo at merong anak, doon ibibigay ang katungkulan ng paglilider. Hindi po ganon. May tama pong guideline. May tama pong sinasabi ang banal na kasulatan. Bakit? Bakit nangyayari ang ganon? Sapagkat nagkakaroon ng kasakiman ang mga dating leader na iniisip kagad nila na kung ito'y mapupunta sa iba, baka maghirap itong aking mga anak. Kanya dito ko na lang
Yan po ang katotohanan. Huwag na po tayong maging ipokrito. Huwag na po tayong maging ipokrito. Sapagkat nadaya na po kayo ni Satanas. Yan po ang strategy ngayon ni Satanas. Hindi na po siya bayolente, na katulad ng ating Panginoong Kristo ng kapanahunan niya, na pinaparusahan ang mga nagpapatotoo tungkol sa pangalang Jesus. Ngayon hindi na po ganoon si Satanas. Nabasa na po ni Satanas ang ating puso kung nasaan tayo sa kahinaan. Mahina po ang tao sa mga pangangailangan, higit sa lahat sa pera po. Sapagkat ito ang siyang kapangyarihan ng isang tao kapag marami kang pera. Di ba't ganyan ang nangyayari sa mga leader? Napakadadami naman, may mga eroplano dyan, may magaganda. Tanong ko sa inyo, mga kapatid ko, na mga nariyan sa grupong iyan, tama po ba ang pinamumuhay ng inyong leader? Na meron siyang eroplano, meron siyang helicopter, meron siyang magagarang sasakyan, napakarami ng mga bahay niya. Sasabihin ko nga sa inyo, dati hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero nung minsan, ako mismo, nakita ko ng dalawang mata. Ito'y patay na tong leader na to. Nakasama ko po to sa Makati. Ulit-ulitin ko po, hindi po ako gumagawa ng istorya. Nakasama ko to sa Makati. Nagpapaka-puncture sa lalamunan. Siguro, namamalat yung nawawalan siya ng boses, kakasalita. Ang biyanan ko naman, whole body kasi stroke Kinukuryente po nung hindi ko alam kung ilang voltahe, tinutusok ng karayom, nilalagyan ng kuryente. Nakita ko po to isang leader ng isang malaking kongregasyon. Patay na po ito. Matagal na po itong namatay. Nagkaroon din po ng kaso to rito. Hindi na siya nakabalik sa bansang Pilipinas. Alam niyo po ba kung gaano karangya ang pamumuhay niya? Sobra-sobra po. Ang ban niya lang dala na napakamahal, imported na ban. At bukod doon sa ban, meron pa siyang backup ng mga member niya, naka-SUV rin. Nakita niyo po, nagtatanong lang po ako bilang isang naglilingkod din sa ating Panginoong Kristo. Ito po ba ang mga taong pinapaniwalaan natin? Samantalang, kung pagbabatayan niyo po, uyahambing niyo ang pamumuhay ng mga naglingkod sa ating Panginoong Kristo, ay hindi po ganyan ang ipinamuhay. Maging si Apostol Pablo, kung susubaybayan mo yung buhay niya, iniingatan niya yung mga handog, ikapo, na madala sa Jerusalem, sapagkat naandun ang iglesia, ang pinaka-main church ng iglesia na doon sa Jerusalem. Binabawasan niya ba? Hindi niya po binabawasan yun. Nagpapakapawis siya, sinabi niya nga, ako'y nabubuhay, dugot pawis, hindi ko po pinapakialaman. Iniingatan niya yung ikapo. Samantalang itong mga taong binabanggit ko sa inyo, hindi lamang po ito iisa. Ngayon, meron na ngang nahatulan ng ating bansa na-expose yung kanyang mga ari-arian. Makita mo, nagkaroon ng eroplano, nagkaroon ng mga helicopter, nagkaroon ng napakaraming sasakyan na magaganda, hindi lang basta sasakyan. Nagkaroon ng maraming mansyon. Paano masasabing iyan sa Diyos? Kayong mga miyembro, isipin nyo kung tama ang tinatahak ng inyong pananampalataya. Hallelujah. Kanya nga sinasabi rito sa ating pinapag-aralan, sinasaliksik nyo ang kasulatan na alam nyo na doon nyo matatagpuan ang buhay ng walang hanggan. Subalit, ano ang sabi rito? Ang sabi rito, ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Nakita ng Panginoon, nasaksigan niya, na yung mga tao noon na inabutan niya, na ganyan, nagpapakadalubhasa. Di ba meron siyang sinaway niya na paraseyo? Di ba? Dahil, ang sabi ng alagad ng ating Panginoong Kristo, Panginoon, Guro, merong nagtuturo sa inyo. Kaparehas din natin sa inyong pangalan. Nasabi nung, hindi ko lang malaman kung sino doon sa mga member ng ating Panginoon. Nasabi ng Panginoon, pabayaan mo sila. Huwag niyo silang sawayin.
kung hindi laban sa atin. Ang ibig sabihin, hindi naman sila pinapakialaman. Wag niyong pakialaman. So dapat ganyan ngayon ang mga ang mga nagtuturo. Subalit, may pasubalit ang ating Panginoong Kristo. Huwag niyong gagayahin yung kanilang ipinamumuhay. Ito po yun, nasaksihan ng ating Panginoong Kristo. Babasahin ko yung susunod na talata para malaman natin kung paano ang magtagumpay tayo, makamtan natin yung buhay na walang hanggang na ninanais natin. Kaya tayo rito, nag-aaral itong salita ng Diyos. Anong sabi po sa talatang 40? Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi kasi lumalapit. Kapanahonan na yon, yung mga Pariseo, di ba, ipinapatay pa nga siya. Lagi siyang tinutugis. Lagi siyang binibigyan ng mga katanungan na kapag naman sinasagot sila ng ating Panginoong Kristo, ay hindi nila paniniwalaan na sinasabi nila, ito'y nagsisinungaling. Di ba? Hallelujah. Ganun na rin ngayon sa ating kapanahunan. Marami nagtuturo ngayon ng salita ng Diyos. Subalit, hindi naman nila ina-apply yung kalooban talaga ng ating Panginoong Kristo. Yung pabor lamang sa buhay nila upang sila'y guminhawa. Hallelujah. Ganun po ang mga preacher ngayon. Ganun ngayon ang mga tagapagbahagi ng salita ng Diyos. Kung anong pabor sa buhay nila. Yun lamang po ang ginagawa nila. Hallelujah. Mali po kung ano po ang sinasabi rito. Ako bilang isang tagapagpahayag o lingkod o katulong o alipin ng ating Amang Diyos, pinag-aaralan ko po na maging matuwid. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Kristo, magpakabanal kayo sapagkat ang ating Amang Diyos ay banal para maiharap niya po tayong matuwid. Naalala ko pa na meron akong nakasagutan yan, paano ka magiging banal? Kung sa sarili ko, hindi ako magiging banal. Pero sa tulong ng Santong Banal na Espiritu ng ating Panginoong Kristo, magiging banal po tayo. Yan po sana ang nasain natin, na tayo maging banal. Hindi yung kung ano ang pakikinabangan natin sa simbahan, upang tayo sumikat, makilala tayo. May mga ganyan po kasi, mga gusto lamang sumikat, lalo't pag nasa harap ng camera, kung makapag-preach dyan, kay kung ano nung mga langgway, kung ano nung mga katagang sinasabi, na upang maakit lamang, ma-convert lamang ang mga taong nakikinig sa Kanya. Hallelujah. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lumapit tayo sa Kanya. Bakit? Nasa Kanya ang kaligtasan. Siya ang pattern natin. Hallelujah. Upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi yung magpakadalubhasa tayo sa Ebanghelyo. Kaya maraming mga nagkakamaling mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Akala nila pag nakapagturo na sila, nasa kanila na ang kaligtasan. Nagdidibati pa sila. Nagpapakadunong pa sila kung sino yung maraming talata sa talata na nalalaman. Hindi ba nyo alam mga kapatid, ang pakikipagdebate, pumapasok po si Satanas sa inyong buhay? Siyempre, sa dalawang nagtutunggali kung sino ang tama sa mga sinasabi, both sides sa inyo, nagkakaroon po kayo ng sama ng loob sa puso nyo. Tandaan nyo po yan. Kanya nga si Apostol Pablo, ipinaiiwas niya ang makipagdebate sapagkat walang nagagawang kabutihan ang pagdidebate at ang pagtatalo-talo. Wala pong nagagawa yan. Wala pong nagagawa yan. Ang sabi nga, ang nakikipagdebate ay gumagawa ng paraan yan para matalo niya ang kanyang kadebate. Maaaring pumatay siya ng tao, maaaring lukohin niya, o anumang bagay para lamang magtagumpay siya. So, both side, parehas po ganyan ang iniisip niyan. Hallelujah! Kaya nga po, mga kapatid ko, eto, binibigay sa atin ng Panginoong Kristo. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ang sabi, yet you are
not willing to come to me in order to have life. Hallelujah. Ito po ang isang katotohanan. Hindi lamang po na alam natin ang scripture. Hindi lamang po na master natin ang scripture. Hindi lamang po na maraming nasa ulo natin ng mga words to words. Na kapag tinanong tayo, sandali, masasagot na natin. Hindi po. Ang tunay na kaligtasan, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa ating Panginoong Kristo. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Kung ano po ang ipinamumuhay ng ating Panginoong Kristo, siya po ang ating pattern. At iyan din naman po ang ginawa ng mga disipulo niya. Alam niyo ba, kung pag-aaralan niyo ang Biblia, nag-start sila dito sa Book of Acts. Diyan po. Basahin niyo po yung libro ng paggawa, kung paano sila namuhay. Iyon po ang i-apply natin. Sapagkat ang in-apply nitong mga hinirang ng Diyos ay galing po ito sa Panginoong Kristo na itinuro bago pumanik ang ating Panginoong Kristo at lumuklok sa kanang amang Diyos. Hallelujah. Ito po ang katotohanan, brother and sister, mga kapwa ko. Huwag po tayong maligaw. Ang laging center dito o sentro rito sa ating pananampalataya upang makamta natin ang ipinapangako ng Panginoon na hinahanda niya ang bagong Jerusalem, the new kingdom of Jerusalem, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya ang tunay na puno at tayo lamang ay mga bunga. So kinakailangan kung nanggaling tayo sa tunay na puno, siya rin ang bunga. Kung ang Panginoong Kristo ay isang punong ubas, hindi po pwede tayo ay maging bayabas. Kinakailangan maging ubas din tayo. So ano ibig sabihin nun? Napaka-simple lang po, napaka-simple lang. Kung pares na ubas, so na-pick up natin, nagagawa natin ang kalooban ng ating sinasampalatayanan, ng ating tinatawag na Panginoon, na Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid ko. Sana po nakapagbigay sa inyo ng kalakasan itong aking ibinabahagi at magkaroon po ng kaliwanagan. Sa mga member na alam niyo naman po, wag na po kayong mag-steady sa isang bagay na kaya nga po ulit-ulitin ko sa inyo kung bakit ang ating isip ay nasa taas. Sapagkat ito ang nauunang nagdidesisyon. Kung hindi kayo nagkakaroon ng tamang kapayapaan na hindi nagbabago ang inyong buhay, nakalulungkot. Meron nga po ako narinig na itong ang issue ngayon na may isang babae na napakaganda, nagte-testify pa siya na hindi raw ganun. Alam niyo po ba, hindi yan dadakpin ng pahamalan kung walang ebidensya yan. Opo. Kasi lahat tayo may karapatang magreklamo, magdemanda. Biro mo nakikikunaybang ka ron sa ginawa ng iyong pastor at ikaw naman ay pinababango mo. Mali po yun. Hindi po kayo, wala pong Holy Spirit na nananahan sa inyong kongregasyon. Kung ikaw'y nananahimik na lamang, baka tatandaan mo, delikado ang iyong ginawa. Baka mapahama ka lang, sister. Kung nakikinig ka ngayon sa aking isineshare, ang isang pakikiisa sa kasinungalingan, maaari kang mapahamak. Tatatandaan nyo yung nangyari sa gawa na magbenta itong mag-asawa ng lupa at sila ay nagkaroon ng pagkakaisang pagsisinungaling. Agad-agad namatay itong mag-asawan to. Kanya, mag-ingat po tayo sa ating sinasabi. Maraming salamat po. Kung nais nyo po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa inyong church o sa inyong bahay, wala po akong bayad. Bigyan nyo lamang ako ng tubig na maiinom lagi. At yung mga gusto pong magpa-pray tungkol sa kapayapaan, kagalingan, may number po ako dyan sa aking mga pinopost. Ang ating Panginoong Kristo ang siya salagang source ng lahat ng bagay na to. Kaya nga sinasabi niya rito, lumapit kayo sa akin upang makuha nyo ang buhay na walang hanggan na ninanais nyo. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo sa araw na ito ng ating amang Diyos na nasa langit,
Lahat po tayo ay ingatan niya. Maraming salamat. Ito si Brother Dolpo.